Boost Post pa rin ba ang ginagamit mo to run your ads? Mas malaking chance na magsayang ka lang ng oras at budget instead na ma-achieve ang result na gusto mong mangyari. Kahit na maganda ang messaging mo or kahit video graphic ad design mo, you're missing an opportunity na i-deliver ang ad mo sa mga ready-to-buy customers mo. Kapag sinabi nating Boost Post, ito yung blue button na makikita mo sa ilalim ng Facebook post mo. In this video, matutuklasan mo ang 3 reasons bakit kailangan mong ihinto ang pag-boost ng post mo. By the way, this is Ken Baisa, your Facebook Ads and Automation Master. Tumutulong ako sa mga online marketers, entrepreneurs, business owners to grow their business online through social media ads. And right now, ituturo ko sa iyo ang 3 reasons bakit kailangan mo ito ang pag-boost ng post mo. Ready ka na ba? Reason number 1, there's no way to test your ad campaign or creative ad testing. Ibig sabihin, kung gumagamit ka ng Boost Post, isang ad lang ang pwede mong maran o magamit sa isang ad campaign. But first, what is ad campaign? Ads that aim to accomplish a single objective like generating leads or prospect. And normally, sa pag-run ng effective advertisement, ang ginagawa ng mga magagaling na marketers is they have a series or multiple sets of advertisement sa isang campaign. And the reason is, kapag meron kang multiple ads, you will have an opportunity and option to test kung aling ad ang effective. Kung aling ad ba ang nagre-respond ang mga audience mo, or aling ads mo ang hindi gumagana. Wherein, I mentioned na sa Boost Post, isang ad lang ang pwede mong maran sa isang ad campaign. So parang tinanggalan mo ng option ng ads mo to possibly generate more leads or prospects para sa'yo. Which is, ayaw naman nating mangyari yan, di ba? Reason number 2, distracts your attention from your marketing goals. Because it may encourage you to focus solely sa pag-increase ng likes, shares, and comments lamang rather than directly focusing sa business objectives mo. Katulad ng pag-generate ng maraming leads or prospects or even sales. Mas malaking chance na magsayang ka lang ng oras at budget instead na ma-achieve ang result na gusto mong mangyari. So ang tanong ko sa'yo, bakit gusto mo ng mas maraming tao makakita ng post mo? Ano ba talaga ang goal mo by running ads? Gusto mo lang ba ng maraming likes, shares, and comments? Syempre, but not only that, we all know that every marketer's goal is to get a sale. Tama? Ang mga taong successful sa paggamit ng ads ay alam nila kung anong objective or goal ang gusto nilang mangyari sa ads nila. Reason number 3, limited audience targeting options. So anong ibig kong sabihin? Audience targeting ay talagang napaka-importanting part ng Facebook ad campaigns natin. Kahit na maganda ang messaging mo or kahit video graphic ad design mo, kung maling tao naman ang papakitaan mo, you're missing an opportunity na i-deliver ang ad mo sa mga ready-to-buy customers mo. Sa boosted post kasi, nakalimit lang ang mga options mo to target a quality prospect. At kadalasan, napakalawak ng target natin, kaya ang nangyayari ay parang nagsusunog ka lang ng pera. Kaya napaka-importante na alam mo kung paano ang tamang pag-a-ads, and so, that you'll be able to gain the ability to make better business decision online and maiwasan mo ang pagsusunog ng pera. Tandaan mo that when you are marketing to everyone, you are marketing to no one. That is why it's undeniable that Facebook ads is the best platform in today's generation, not only to widen your business visibility, but as well as to target the very right market or perfect people for your business. So, kung interesado kang matutunan kung paano mo matatarget ng tama ang mga customers mo at kung paano ka makakabenta ng kahit anong products or services online, meron akong free ads web class training series na ginawa ko at pwede mong ma-access kaagad. Ang gagawin mo lang ay i-click ang button sa baba para makapagsimula ka na. Once again, this is Ken Baisa, your Facebook Ads and Automation Master. Click the button below now.